po kay Secretary Vince Dizon, yung mga sangkot daw po sa flood control project scandal, inaasahang makukulong na mga kababayan sa Disyembre or ngayong paparating na December mga kababayan. Ayun po yung sabi ni Secretary Vince Dizon, napakinggan po natin. Sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Kumpiyansa. Ayan baka kaya naman may mga nag-iingay ngayon. Dahil maliwanag naman po sinasabi dito ni Secretary Vince Dizon na malamang sa alamang mga kababayan na may mga sangkot sa maanumalyang flood control ang magpapasko at kakanta ng Merry Christmas sa loob po ng bilangguan. Ayan mismong galing po yan kay Secretary Vince Dizon kasi ayon daw po sa Ombudsman mga kababayan at saka po sa ICI. Maliwanag naman mga kababayan na sinasabi po na baka ngayong Disyembre may makulong na at may magpapasko sa loob ng bilangguan. Baka kaya nag-iingay yung iba. Si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may maparurusahan at makukulong na ilang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, base sa pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman, inaasahan niyang may makukulong na bago o pagpasok ng buwan ng Disyembre. Talagang binibilisan natin ito ayon sa utos ng Pangulo na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. At tingin ko nga dahil nga napakabilis ng umaksyon. Grabe no? Biruin nyo mga kababayan. Talagang magkakaroon ng tago-taguan bago mag-Christmas. Yung iba dyan baka mag-ibang bansa na. At yung iba naman mga kababayan, baka kung saan na magpuntahan at hindi na magpakita sa mga investigasyon. Si Saldi ko nga hanggang ngayon hindi pa umuwi Ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibilangin natin. At mafa-file na itong mga kasong to, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. Tiwala ang kalihim sa proseso dahil aniya malakas ang mga ebidensya na kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman at hayagang makikita kung paano ninakaw ang pera sa mga proyektong pang-infrastruktura. Very, very confident kasi nga dahil most of them ghost project. Simple lang naman yan. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Tama! Paliwanag ni Secretary Dizon, nasa 60 mga sangkot mula sa ghost flood control projects sa mga probinsya ng Bulacan, Mindoro, La Union at Davao Occidental ang unang mananagot sa kanilang isinampang kaso. Kaugnay nito ayon naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bagaman kailangan madaliin na ang investigasyon at target nilang mapanagot na ang mga responsable sa katiwalian, kailangan pa ring manatili ang due process na karapatan ng mga sangkot na personalidad. Ngunit tiniyak ng opisyal na mapananagot ang sinumang mapatutunayang may kinalaman sa mga anomalyang ito. That is definitely the goal. Alam nyo, pinakamatindi to mga kababayan kung may mga senator na makukulong saka mga congressman. Kasi yan yung isa sa hinihintay ng mamamayang Pilipino Dahil kung ang makukulong lang dito, yung mga taga-DPWH, at yung iba pa mga sangkot mga kababayan at walang senator o congressman, talagang hindi po magiging kontento ang mamamayang Pilipino mga kababayan dito po sa takbo ng investigasyon ng ICI at saka po ng Ombudsman. Kaya dapat may makulong po talaga dito ng mga politiko. Ang sabi nga po dapat, as soon as today, sana meron ng nakakulong. Kaso nga lang, we have a process to abide by. And these are things that we have to respect dahil
part po yan ng due process. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it's not to say that we are not hell-bent on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, aantayin na lang nila na dalhin ang mga kasong ito sa Sandigan Bayan. Ako para sa akin, hintayin natin kung may, kasi ang magpapakulong niyan would be the courts. So until the proper cases are filed in court, then I can comment on that. Kasi Oo nga mga kababayan, dahil kahit gaano kabilis ng ombudsman mag-file ng kaso kung mabagal naman sa Sandigan Bayan, wala din po mangyayari. Tama din naman yung sinasabi dito mga kababayan. ang mag-i-issue naman ng search warrant ng warrant of arrest would be the courts, which is either the Sandigan Bayan or the Regional Trial Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So maliwanag mga kababayan, ayon po kay Secretary Vince Dizon, bago magpasko o mismong December, may makukulong na mga kababayan dito po sa maanumalyang flood control project. So hihintayin po natin kung sino-sino mga kababayan yung mga makukulong na yan. So ngayon sa kabilang banda rin mga kababayan, pag-usapan din natin itong issue ng Jinggoy versus Bryce na kung saan mga kababayan, ito daw pong hirit na temporary restraining order ni Estrada laban daw po dito kay Hernandez ay tinabla daw po mga kababayan ng korte. Ayan po yung sabi dito eto pakinggan po natin. Hindi maglalabas ng temporary restraining order ang korte laban kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez na hiniling ni Senador Jinggoy Estrada. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Tinabla ng korte ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na maglabas ng temporary restraining order laban kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Wala naman daw kasing matinding pangangailangan para maglabas ng TRO laban sa dating Assistant District Engineer dahil tapos na raw nitong idawit ang senador sa flood control scandal. Tsaka mga kababayan, kung makikita nyo kasi, talagang nung nagsasalita itong si Bryce Hernandez, binabanggit yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, mapapansin nyo naman mga kababayan na talagang sincero po siya. Ibinalik nga niya yung mga sasakyan po niya mga kababayan at handa niyang ibalik yung mga pera pong nakulimbat po nila. So ngayon, nung idinawit niya itong si Jinggoy Estrada mga kababayan, talagang mapapansin nyo kay Bryce Hernandez na totoo rin naman yung sinasabi po niya dahil nga hindi lang naman ito yung unang beses mga kababayan na nadawit sa ganyang klase ng usapin ito pong si Senator Jinggoy. Kaya nga kung ako mga kababayan ang tatanungin, nakita nyo naman yung inilabas ng Korte Suprema, yung hiling ni Jinggoy Estrada, di ba mismong Korte Suprema na ang nagbasura din about po doon sa PDAP scam. So ngayon makikita nyo din naman mga kababayan na dito po sa isyong ito, talagang yung sinasabi ni Bryce Hernandez, possible na totoo. Laban po dito kay Jinggoy. Anyway, tuloy po natin. Si Hernandez ang unang nagbanggit ng pangalan ni Estrada matapos sabihing nagpagawa raw ng mga proyekto sa Bulacan para sa senador na nasa 355 million at may kickback siya rito. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30% as per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Kalaunan, sinigundahan ito ng boss ni Hernandez na si Henry Alcantara at sinabing nasa 25% umano ang natanggap ni Estrada. Makailang beses itong itinanggi ng senador. Nilinaw naman ng kampo niya na hindi pa tapos ang inihain nito sa korte laban kay Hernandez dahil meron pa siyang injunction plea. Nakatakda ang pagdinig sa November 12. Ipinaalala rin ng kampo ni Estrada na covered ang kaso sa sub judice rule at anumang komento hinggil dito ay posibleng makaimpluwensya sa korte. Susunod daw si Estrada sa order ng korte at ipupursue niya ang legal remedies sa proper forum. Sa ngayon, kasama si Estrada sa mga pangalang inirerekomenda ng ICI na masampahan ng criminal at administrative charges sa Office of the Ombudsman dahil sa di umano'y korupsyon at bribery kaugnay ng flood control scandal.
Wala pang pinal na aksyon ng ombudsman tungkol dito. Para sa Pero inyo mga kababayan, na isipin nyo pong mabuti. Yung kanyang iniaano doon sa Korte Suprema, ibinasura ng Korte Suprema. Yung mga kahilingan niya doon. Ngayon, pinasasampahan po itong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, ng ICI ng kaukulang kaso. So kung mapapansin po ninyo mga kababayan, in my personal opinion, baka isa po itong si Senator Jinggoy, mga kababayan, sa posibleng makulong din dito po sa issue po na ito. Dahil nga, hindi lang naman kasi mga kababayan, ito yung unang beses na nangyari po ito. Ano po na nangyari, itong mga kinasangkutang ito ni Senator Jinggoy. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, yung mga hirit po niya mga kababayan dyan po sa korte, yung about po sa TRO, laban po dito kay Bryce Hernandez, mismong tinabla po yan ng korte mga kababayan dahil hindi na nga naman daw po mga kababayan kinakailangan dahil nauna na nga naman na isiniwalat mga kababayan ni Bryce Hernandez yung pagkakalink mga kababayan ni Jinggoy Estrada dyan po sa maanumalyang flood control. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat din ba na ito pong si Senator Jinggoy magbayad mga kababayan kung talagang mapapatunayan na ito po ay sangkot sa maanumalyang flood control? Dapat din ba ito mga kababayan na makulong? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito at kung ano po ang komento ninyo hingil po sa issue po na yan.